Nagpakilala ako, sinabi ko, Sir Coco, ako po si Ruru Madrid, galing po ako sa GMA. Isang malaking karangalan po na makilala kita. And then ang sagot lang niya sa akin, sabi niya, ano ka ba? Ako nga dapat magsabi niyan, malaking karangalan na makilala kita, pinapanood kita sa GMA. Coming from Lolong na medyo fantasy action and now dito sa Black Rider, ano yung mga difference? Kumusta? Siguro malaking difference ang Lolong dito sa Black Rider kasi when we were shooting Lolong, naka-lock in kami niyan dahil nga yun yung height ng pandemic. So medyo alam mo yun, hindi kami nakakapag-explore na mas malaki pa. Hindi kami nakapunta ng iba't ibang lugar. At the same time, yung mga tao, limited lang. But this time, dito sa Black Rider, gusto namin hanggat kaya, iba-iba yung mga makikita nyo every night. Iba-iba yung mga artista makikita nyo every night. Talagang binuhos ng lahat. First, ang public affairs, para mapaganda po itong programa na ito. Hindi po talaga tinipid. Talagang ginastusan, alang-alang para po makapagbigay po tayo ng magandang programa sa ating manonood. At the same time, when it comes sa mga fight scenes, sobrang laki rin ng difference dahil sa Lolong, most of the time ang gamit ko arnis and hand-to-hand combat. Pero dito, of course, nagmumotor ako. Gusto rin nating i-promote yung Filipino martial arts like Kali, Yaoyan, arnis. So lahat yan ilalagay po natin. So mas skilled si Black Rider kaysa kay Lolong. So medyo mas mahirap yung mga stunts na ginagawa. Mas mahirap yung mga fight scenes. But of course, napapadali yun. Shout out to Direct Erwin Tagle. Dahil siya naman yung nagtitrain sa aming lahat para mapaganda po yung bawat eksena. Okay. So nabanggit mo kami mga martial arts, may motorcycle riding. So, pakwento naman yung mga naging experiences mo sa training. And wala ka namang naging aksidente dito like before na na-enjoy ka, di ba? Actually, 6 months prior to our shooting day, talaga nagte-training na ako. Naalala ko, ginagawa ko pa yung The Right One nun. Hello? Nasasakop na po tayo. Ano, sinasakop na po. Parang nasasakop na po tayo. Ayan, soundcheck. Ayun, 6 months prior dun sa shooting day, nagka-training na kami, ginagawa ko pa yung The Right One ng time na yon. Pero kahit po yan, diretso training dahil syempre, ayokong sayangin Hindi po lahat ng artista na bibigyan po ng pagkakataon makagawa ng action na serye. Kaya might as well, I will give everything sa tiwala po na pinagkaloob nila sa akin at ayokong i-take for granted yung tiwala po na binigay nila sa akin. Kaya gusto kong higatan pa yung expectation sila sa akin. Yeah. Sir, nakita ko kayo may possible na lang. Hindi mo sagutin, sir. Nakita ko kayo ni Sir Coco Martin sa isang event at may nabanggit siya kung ginawa daw niya yung proyekto mo. Yes, so nagkita po kami dun sa same event kung saan din kami nagkita ni Tatay Ipe, ni Senator Robin, sakto nandun po si Sir Coco. Nilapitan ko po siya para po magpakilala ko dahil sobrang taas po ng respeto ko sa kanya, sobrang taas po ng paghanga ko sa kanya. Hindi pa po ako nag-aartista nun, talagang nanonood na po ako ng mga teleseryeng ginagawa niya. That's why I'm very happy na nakita ko po siya nung gabi na yun. Nagpakilala ako, sinabi ko, Sir Coco, ako po si Ruru Madrid, galing po ako sa GMA. Isang malaking karangalan po na makilala kita. And then ang sagot lang niya sa akin, sabi niya, ano ka ba? Ako nga dapat magsabi niyan, malaking karangalan na makilala kita, pinapanood kita sa GMA. Nakikita ko yung mga ginagawa mo, yung efforts mo. Sabi niya, pagpatuloy mo lang yan. Totoo nga yan, naghahanda na kami. Gano'n siya. Tapos, yumakap po siya ng mahigpit. Sinabi niya sa akin, pagpatuloy mo lang yan, nakikita ko yung pagiging makatao mo. Tuloy mo lang yan. Sobrang na-appreciate ko po yun dahil isa po siya sa mga tinitingala ko pong mga artista sa industriya po natin.